ang gawain po natin ngayong araw. So, muli po palakpakan naman natin. So, sa mga nandito po kaninang umaga, Mrs. Aling Ladies. Pero mas marami yata. Sino po yung nag-zoom kaninang umaga sa dito? Si Pastora Gina, saka si Pastora Luis. So, alam na nila yung mensahe. Narinig na po nila yung kabuuan, pero mas marami pa rin po hindi nakarinig. Kaya nga, parang mas mahirap, Pastor, yung same message umaga sa kasahapon. Kasi parang gusto mo yung masabi mo ng umaga, masabi mo rin uli sa hapon. But sabi nga, there are things na mahirap po talaga even with the same message. Hindi po talaga maduduplicate lahat. So, sa araw po na ito, kaya kami mga inspiration sa atin ni Lord, yung binigay po sa inyong lingkod sa araw na ito. This message, sabi mga katulad din na sinabi ko kanina umaga na it has been a testimony sa bahay ni Emmanuel. So, sabi nga natin, every one of us, kumbaga, ilang taon na nga, ilang buwan na nga itong pandemic na to? It's almost 18 months. March until, so, sabi natin, so, ilan na? 21, 18 months? 18 months. 1 year and 6 months, 18 months na, no? Di ba? Nung umpisa, akala natin, hindi natin malalampasan. Pero hindi pa rin naman natin nalalampasan kasi dito pa rin naman tayo. But God is still continually sustaining us na throughout the pandemic, sabi nga, nandiyan pa rin yung protection niya para sa atin. Amen? Amen. Amen. So, Kinakabahan ka pa rin, Pastor? hindi ako kinakamundi kung paano ba ipasok yung mensahe ngayon. Kasi nasa isip ko, ganun din sana kayo ng umaga. But sabi nga, iba pa rin po. So, yun po, sabi nga natin, when there are things sa buhay po natin, we look sa mga bagay na pinagtitiwalaan po natin. Kapag kailangan natin ng protection, gusto natin tumingin sa mga bagay na mas matibay, di ba? Kapag sa isang tao, di ba? Kapag may kailangan tayo, we always choose what is better or best for us. Di ba? Kung magkakaroon tayo ng choice sa buhay, sabi kung papipiliin tayo, ano ba yung pipiliin natin? We will always choose something that has a greater value. Tama? Amen. So, kagaya rin po, so let's start. Sabi nga sa mensahe natin. So, for example, kagaya nito. Kasi kung hindi natin bibigyan ng kondisyon, di ba? Ito yung kondisyon. Halimbawa, may isang napakayamang tao, bibigyan ka niya ng sasakyan. O papipiliin ka niya sa lahat dito. Itong sasakyan na to, bibigyan ka niya, free of charge, pati gasolina, libre. So, anong pipiliin natin? Malaki. Ayun ang malaki po, kasi ito laro ito ninyo. Definitely, pipiliin natin yung mas malaki. Diba? Marami, may sasakay. Kasi free, for free, di ba? Yung for free. So, pipiliin natin. For free na to. Mas malaki. Kasi kung hindi ito for free, kung may bayad, pipiliin mo mas malaki kasi mas mura, mas tipid sa gasolina. Yun yung mga reasons natin. But when we say it's free, lahat, maintenance, gasolina, lahat, we will always use the bigger one. Di ba? So, kagaya nito, ano pipiliin natin? Gold! Gold, alam naman natin kung bakit, di ba? Yung gold, nakakatagdag ng kagwapuhan, sa kagagandahan. Kapag mas marami na sa braso, mas maganda ka. Kasi nasisigaw yung tumitingin, kasi ang tingin niya sa braso ko na, hindi sa face mo. Kasi tumikinang ka na. Yun ang literal na shining. Parang yung dati, di ba, sabi nila, pag galing sa Saudi, naninilaw. Kaya mostly, pinipili natin yung gold because gold always has a greater value than the silver. So, ito yung bahay. Big house. Pipiliin ka, pipiliin mo pa rin. Siyempre doon na po ako Sa big house. Parang gasolina. Doon siya pipili sa maliit na kubo. So, pero pag sinabi na isang maliit na kubo, at yung kama ng gold. Ay! Ano yung sinabi ko na? Yung kama agad, di ba? Hindi kayo loyal. Huwag ka na. May pangkat din So, sa loob ng gold. yan, pipiliin natin yan. Yung room na natin siya. Sa ito, papipiliin na ulit kayo ni Pastor. Ano bibigay na sa 500! Claim nyo lang po kay Pastor. Ano sabi mo? Marami sa mga yan. Marami sa mga yan. Ano sa blue? So, mas color ko lang blue color ng DNA. Favorite color ko yan. Sabi nga natin, pipiliin
natin, sabi dito, the reality is always we will choose the one we should believe as a greater value. Don't settle for So, less. sabi nga, don't settle for less. Sabi rin sa mundo, the bigger, the better. So, it's always yan ang sinasabi sa mundo. But being a student of the world, o bilang mga Kristiyano, madalas nating narinig, di ba? To be the greatest, you must be the least in the kingdom of God. Di ba? For you to be lifted up, you need to humble down. So kung makikita natin, this is the contrast na meron between the world and the spiritual world with God. Tama po ba? So sabi na natin, the one which we believe has a greater value. So sa buhay natin, paano ba naman natin i-define yung salitang value? Paano ba natin masusukat yung value ng isang bagay? Let's start with the story na sabi nga, may isang tao to see the value of things. May isang tao. So, sabi nga, this is just sabi nga, story. So, sabi niya, this man met God. So, ang sabi niya, Lord, what is the meaning of life? O what is the meaning of the value of life? So, ang sabi sa kanya, I will give you this stone. Bibigyan kita ng isang bato. Iyalok mo ito, sabi niya, ihanap mo ito ng bibili, pero huwag mong ibebenta. Kumbaga, yung open niya, maghahanap siya kung sinong bibili. Pre-presyohan mo. So, una pumunta siya sa nagtitinda ng orange. So, pinakita niya, magkano mo bibili itong bato na to? So, ang sabi ng nagtitinda ng orange, sabi niya, o sige, papalitan ko ito ng 12 orange sa akin na yung bato na yun. So, sabi niya, ay, hindi mo pwede ibenta. So, pumunta siya sa kabilang store, sa nagtitinda naman ng patatas. So, ang sabi nung nagtitinda ng patatas, yung nakita niya yung bato, sabi niya, tanda natin na it's the same stone. Ang sabi na nagtitinda ng patatas, isang sakong patatas ang katumbas niya. Ito yung isang sakong patatas, akin na yung bato. So, sabi niya, ay, hindi ko pa rin pwedeng ibenta. So, nagpunta siya ngayon dun sa pawn shop. Sa pawn shop, sa Palawan, kaya sa Cebuana. So, nagpunta siya doon. Pinakita niya yung bato. Magkano ko po ito pwedeng ibenta o isang lang. So, nung tinignan ng appraiser, sabi niya, sige, bibilin ko ito ng 100,000. 100,000. So, sabi niya, ay, hindi ko po ito ibenta. So, sabi uli niya, o sige, 200,000 na. It's the same stone. From 12 oranges to 1 sack to 200,000. So, hindi ko ibebenta. Yung bali siya. Tapos ngayon, sa paglakad niya, napadaan siya sa isang precious gem store. Kumbaga, yung mga special stone, alam nilang kilatisin. So, nung ipinakita niya yung bato na yon, so, nung nakita nung appraiser, yung tawag doon sa specialist sa mga bato, nung makita niya, alam niya kung anong klaseng bato agad dito. He knows the true value of this stone. Kaya nung nakita niya, naglatag pa siya ng tela, nagguantes, kinuha niya yung bato, ibinaba niya, inigutan niya, tinignan niya, sinilip niya sa tools niya kung anong klaseng bato. Nung matapos niya tignan, ang sabi niya, kahit ibenta ko itong buong shop ko na to, hindi ko kayang bayaran itong bato na to. Because this is a very special stone. So makita po natin. So ngayon, bumalik ngayon itong tao na to kay God sa kanya. So ano ngayon natutunan mo sa the value ng buhay? Paano mo masasabi yung value ng buhay? Sabi niya, so makikita mo, sabi ng Panginoon sa kanya, ang value natin, ang value ng buhay natin ay depende sa tinitingin. Depende sa kaalaman nila sa iyo, depende sa informasyon na meron sila. Kaya, yung true value ng buhay natin, in the eyes of somebody, it's always different. Maaaring sa mata ko, napaka-importante mo. Pero sa mata ng iba, wala kang kwenta. Di ba? Maaaring sa mata ni Kuya Ruel, si Kuya Lester, yan yung value niya.
Sa mata ng iba, ito lang si Western kasi hindi siya. So, ganun din sa buhay natin. In choosing the value sa buhay natin, especially in our spiritual life, ano ba yung pinahahalagahan natin? Ano ba sa pa tayo nagpo-focus? Especially now, sabi mo nga kanina, every time when we pray, we talk about the sufferings. Help us to overcome the sufferings. Alam natin, part na ng Kristiyano, buhay ng Kristiyano, ang suffering, trials, challenges. But there is one constant in everything. That God is telling us, He is greater than those suffering. Amen? Amen. If you know your God, you will know the value of God. But God knows who you are. Kung paano niya tayo ginagawa. He loves us so much. Alam po natin yun. Di ba? He gave up His life for us. Hindi mo naging mabuting tao na tayo. Nasabi niya sa Bible, why we are yet sinners, Christ died for us. We do not have value before. We do not have any value before. But because Christ died for us, yung past natin, o yung kasalukuyan natin, it has now a greater value. As a priest by God, as declared by God, di ba? So yun po sa buhay natin. We don't just look at the outward, but for us to really keep the true value sa isang bagay, kailangan natin malaman, o kailangan natin dilatisin, o kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa bagay. Same as with God. You cannot say that God is greater than anything if you do not know your God. You cannot say that God can do this for you if you do not have a connection with God. Kaya nga, napaka-importante na malaman natin, makilala natin who God is. Amen? Amen. Amen. So, tuloy po tayo. So, this is the title of our message. God is greater. Hashtag, God is greater. So, alam po natin why God is greater. Bakit ito po ba? Kagaya nga po sabi natin, this term is simple, but sabi nga, pag binabasa, kapag nababasa ko po ito, it strikes something. Sabi ko nga, during the pandemic, BNE, alam po ng mga pastor, sila pastor sa mga leaders, di po ba? Ito po yung pinagdaanan ng BNE. Just to give you a story na sabi nga, why God is greater, especially sa bahay-panambahan po namin. So, March 2020, di ba, nag-umpisa ang pandemic, March 15. After March 15, yung EGR natin, huminto po ang gawain. That's the last one. So makita po natin, sabi nga, alam naman po natin, ang bahay-panambahan, mayroong pangangailangan. Amen po ba? So this is the testimony of Bahay ni Manuel, that God is greater. Bakit ko po nasasabing testimony ng Bahay ni Manuel? So sabi nga natin, before the pandemic pa, although we are in full service, kapag dumarating na, pag malapit na yung araw ng bayaran o yung buwan ng bayaran, makikita na natin na napapakamot na kami. Paano kaya mapupunan ito? Paano kaya saan naman kaya kukuha para mapunan yung pangbayad ng renta ng PNP? That is before the pandemic. Kumbaga may attendance tayo, consistent, na may gawain. So, but sabi nga, God always provides. God always provides. So, come pandemic time, sabi nga, January, nagbayad tayo ng bahay, di po ba, Pastora? Then, magkano po yung natirang pondo ng BNP? So, sabi ko nga kanina, in my figure po, kasi kami po ni Pastora nag-handle ng finances ng church. Ang natira po sa akin as operational fund, kay Pastora is church fund, church rent fund. So, ang natira po sa akin, may natira po na 900 real. March. 900 real ang starting fund. Kay Pastora Louie, around 2,000 or 2,700. March na po yun. Magbabayad ang church, July. So, ang babayaran ng church is more than 28,000 real. Walang gawain. Kaya nga, pag nag-uusap kami, paano na kaya, Lord? Paano na kaya yung gawain? Iiwan na kaya natin yung church to go to look for a smaller one. We say God is greater than our worries,
greater than the things that we are afraid for. Kasi from July, funds has been provided. We are able to pay 20,500. Hindi lang po yun. Hindi lang po yun. May sobra pa po around 6,000 during the time. So makikita po natin yung provisions ni Lord, yung provisions ni Lord na tayong mga tao, when we do not see, we look forward because we worried about things. Because kay Judy, sa bayarin natin, we lose focus of what God has doing before. I-provide ni Lord yung pangailangan ng church. So nagbayad tayo ng January. Nag-open tayo ng September, second week ng September 2020. Diba? So makita po natin, nagbayad ka ng July, meron pa ulit ponte ng September, magbabayad ka ulit ng January. But sabi nga po natin, the goodness of God really, it overflows po sa bahay mo. So maraming salamat sa patuloy po ng pagkilos ni Lord. At lalo po sa buhay po ng That's why we say God is greater. Kasi despite sa worries, despite sa mga iniisip natin paano na kaya Lord, ano na kaya yung gagawin namin. Kung minsan, sabi nga kami mga leaders, ay nasasampal ni Lord, reminding us, I'm still here. I am in control. Diba? You forget that the previous years I am providing until now. Sipin po natin, that's the goodness of God. Walang gawain for how many months? 6 months. Diba? Then you need to pay this amount and this amount. But the goodness of God, that's why we say God is greater. Because indeed, He provides. Because He is true to His promises sa bahay pa ng bahay niya. Amen. Amen. So thank you po kayo. So tuloy-tuloy po tayo. So when we say greater, sabi na niya greater, an equality used to compare or more numbers, quantities, or values. So it's a comparative, it's an adjective. So in Hebrew, ang ibig sabihin niya is rawba. Rawba, which means to become many, great, make large, make much, or do much. So in Greek naman, ito ay meidzone. O ibig sabihin larger, elder, or stronger. So alam naman na po natin ito, itong greater than sign symbols na ito. Di po ba? So naniniwala po ba tayo na halimbawa, nakita natin itong symbol na greater sign na to. Halimbawa, 2. Itong symbol na to, and 3. Ano ibig sabihin nun? 2 is greater than 3. E paano? Maniniwala tayo doon, di po ba? E paano po halimbawa nakita natin 1 is greater than 3? Maniniwala pa rin po ba tayo? Bakit po hindi namin totoo? But it's the symbol. We accept that when we see the symbol, when it says anything, 1, kapag may symbol na to, is greater than this. So, yun po yung pa natin. This is where we come. God is telling us that He is greater than anything. Greater than anything that we are having. Pero, sabi nga, nangyayari sa atin, because we look at the situation, we forget what God is saying, I am greater than anything. No, Lord, kasi ito yung sitwasyon ko ngayon. Ito yung dinaranas ko ngayon. How can you be greater than this? Ang laki-laki na ng problema ko, Lord. Ang lakas-tas na ng pinagdadaanan ko, Lord. Lubog na ako, Lord. How can you say that you are greater than my problems? God is telling us today, the message is, He is greater than anything. Sabi nga sa Isaiah 41:10, di ba sabi niya, tutulungan kita, I will be with you. Di ba? Saan ka man pumunta? Sa ilalim ka man ng dagat, sa pinakatuktok man ng mundo, sa pinakamalayong silangan o kanluran man, kasama mo ako. But we forget that promise because we look at the situation we are in. Another example sa buhay po ni Peter. Di ba? Lord, gusto kong lumakad. Kasama mo yan sa tubig. Nakalakad po ba si Peter? Nakalakad? Nakalakad siya, di ba? Bakit? Kasi kung sinabi ni Lord come, di ba? Yung sinabi ni Lord come. So yung confidence niya, yung pananampalataya niya, umakbang siya at nakalakad siya sa tubig. Because he listens. Pero after he look at the waves, natakot siya, doon siya lumugo. So ganun din tayo. At the start of our calling, being a Christian, when we look at God,
andun yung confidence natin. Oh yes, God is good. Oh yes, God is faithful. Oh yes, God can do everything. But when troubles come, when suffering comes, we forget the one who called us, and we look at the sufferings and we say, can really God help me overcome this? Kumbaga, nawawala na yung true value, nawawala na, nababawasan na yung pagkakakilala natin sa Panginoon. God never changes. When He tells us He will be with you, He will be with you. He will not make a promise sa buhay mo na hindi niya kaya tuparin. Siguro, yung asawa natin, nangangako na napapako, di ba? Yung boss natin, di ba? Company natin, nangangako pero napapako. But God never changes. He promised, it will come to pass. Amen? So tuloy po tayo. So God is greater. So there are 4 verses in the Bible na makikita natin that saying that God is greater. Pero not only on these verses, hindi naman po sa verses na ito na makikita natin that God is greater. All throughout the Bible, it does not say directly, but is implied that God is greater. Hindi nga lang greater, God is greatest. God is great. We have a great, great God. Amen? So yun yung sinasabi sa Bible. But I take 4 verses that says God is greater. So, ang sabi niya, sa una, sa 1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Pangalawa, for if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and knows all things. Pangatlo, if we receive the witness of man, the witness of God is greater. For this is witness of God which He has testified of His Son. Pang-apat, look, in this you are not righteous. I will answer you, for God is greater than man. So bago po ako magpatuloy, let us bow down and ask for a little prayer. Lord, muli, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord God. Once again, I ask you, Lord God, I have to bow down before you muli. Itago mo ko sa iyong likuran, Lord God. Ang mga salitang ito, Lord God, ay salita mo. Kaya, Lord, patuloy po na ikaw ang magbigay ng anointing sa mga salitang lalabas sa aking mga labi. At patuloy nga po, Lord, na hindi ako, kundi ikaw lamang ang magbigay ng kapurihan, Lord God. At ang mga salita at ang mensahe ito, Lord God, ito ay magrema sa puso ng bawat isa, Lord God, kumilos, maging encouragement, maging strength, Lord God, maging inspirasyon ng bawat isa. Lord, indeed, you are greater, Lord God. You are greater than anything that we are facing. You are greater than anything that we have, Lord God. Kaya, Lord, tulungan mo kami na patuloy na managan sa kung sino ka, Lord God, at patuloy na manampalataya, Lord, kung sino ka nga ba at kung ano ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat po muli sa ngayong palang, Lord. We are claiming the victory, Lord God. We are claiming, Lord, that you are indeed with us this moment once again. And Lord, maraming salamat po. To you alone are the glory, praises, and adoration. Amen. Amen. So God is greater. So, una, ang sabi niya, sa unang verse natin sa 1 John 4:4, ang sabi niya, greater is He. Sino ang tinutukoy doon? God. Si God. Greater is He that is in you. Greater is He that is in you than he that is in the world. So yung unang He, it refers to God. The second part ng He, it refers to our enemy, which is Satan. So, sabi niya, whatever we are facing right now, sabi nga lahat tayo may pinagdadaanan. Whatever we are facing right now in this world, this pandemic, our own personal trials and suffering, family issues, sickness, or anything, God is telling us, greater is He that is in you. So, ang sabi pa niya doon, you are of God. Ang sabi niya ulit, little children. Ang sabi niya sa verse na uli nito, and have
overcome them. So bakit ito yung sinabi ng ating Panginoon? So, are we all believers in our Lord Amen. Jesus Christ? Amen. Can we proudly say that we are a Christian? Amen. Do we really believe that the Holy Spirit is in us? Amen. Amen. Kasi yun ang pangako niya, di ba? Sabi niya, once we believe in Him, we proclaim and believe that Jesus, the Son of God, He will give us His Holy Spirit to indwell in us. So, yung sinasabi niya, what is in us? Sabi niya, it is the Holy Spirit. Pero kung sinabi niya dito, you are of God. Sabi niya, you are of God. So, ibig sabihin, it tells us that because you believe in our Lord Jesus Christ, what He has done in the cross of Calvary, you belong to Him. You are of God. Makikita rin natin, sabi niya, little children. Kasama po nung verse na ito, pag binasa natin ang 1 John 4:4. Little children and have overcome them. So, i-expound natin ng konti. Ano ba ang nakikita natin kapag sinabing little children? Sa mga magulang po dito sa mamamayanan. Kung may maliit kang anak, ano po ba yung gagawin mo? Di ba? You will protect your child. You will provide mo yung lahat ng kanyang pangangailangan. You will make sure that he is always safe. Di ba? Kaya sinabi, you are of God. Anak kita, sa akin ka. Tapos sinabi niya, little children. Because a little children will always rely on his father. He will not do anything on his own. O kaya, he is careless, but the father will always protect him, provide anything that he needs. And there's one thing na sinabi niya, and have overcome them. Wala pang ginagawa itong isang bata na ito, pero sinasabi na ng Panginoon sa 1 John 4:4, you already have overcome, sabi niya, the enemy that is in the world. So bakit kaya? You are still little children, but the Word of God already told you, you have overcome them. Because sabi nga natin, the Bible is telling us, the battle is not for us. Di ba? Kapag may kailangan ng anak natin maliit, you will do it for Him. Di ba? Ganon ang Panginoon. He will do the battle for us. He already won the battle for us. But because we do not understand this verse, we keep on battling the suffering sa pamamagitan ng sarili nating kalakasan. We suffer more because we forget that there is a God that tells us, you already overcome the world. Ano po ibig sabihin nun? I am with you. I give you a help. Di ba? Tutulungan kita. I will give you victory. Pero kung minsan, because we outgrow this little children, akala natin, Lord, kaya ko na to. May backup ako. Si friend number 1. Di ba? Tatawagin ko si best friend ko. Di ba? At may best friend din siya. Tatlo na kami against the battle sa buhay. Sometimes that happens to us. But this is a reminder for us as a Christians, God never changes. In the eyes of the Lord, He tells us, be like a little children. Sa paglapit natin sa Panginoon, kasi ang little children, He will always rely on His Father. Lagi lang siya nakakapit. Diba? Lahat ng kailangan niya, di ba? So, ganun din tayo. Everything that we need, sabi nga sa verse na na-share ng Pastor, by prayer and supplication, di ba? Make your supplications known to God. So, ganun din tayo. Kaya dito yung sinasabi na, greater is He that is in you. Nasa sa atin ang Panginoon. Kasama-sama natin ang ating Panginoon. Kaya anuman yung pagdaanan natin, sabi niya, ye have overcome what is in the world. Amen? Amen. So, tuloy po tayo. So, pangalawa, greater than our hearts. Sa mga puso natin. When we talk about the hearts, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Hearts means our emotions. Naniniwala po ba tayo doon? Heart means our emotions. So, sabi nga nila, kapag mag-decision ka, huwag kang mag-rely sa puso mo. O kung may desisyon ka, huwag lang basta sa emosyon lamang. Di ba ba? Mahirap mag-desisyon if it is all based on your emotions.
And this is the warning that tells us in 1 John 3:20 that God is greater than our hearts. Bakit po natin nasabi ito? Sometimes our emotions gets the best of us. Di po ba? Alam na natin mali, but because of our emotions, di ba, itinutuloy pa rin natin. Gusto ko kasi dito ako masaya. Siya ang gusto ko kasi masaya ako sa kanya. Iba yung kalbog ng puso ko kapag siya kasama. Even though you know that it is wrong. Kung minsan naman, sabi nga, even though you know that it is right, ayaw mo pa rin gawin kasi kinakabahan ka. Natatakot kasi ako. Baka mapahiya lang ako. Di ba? So that is how our hearts works. It plays with our emotion. But God tells us, He is greater than our hearts. Kaya nga sabi, huwag tayo magbigay sa puso natin. The heart is deceitful. Di ba? Sabi na sa Bible. Di ba? Who can knows? Di ba? Sino nakakaalam? Ang Diyos lamang ang nakakaalam. So may dalawang bagay sa puso natin. Minsan, alam mo ng mali, gagawin mo pa rin because ito yung sinasabi ng puso. Minsan naman, ayaw mong gawin pa rin yung isang bagay na tama kasi sinasabi ng puso mo, mapapahiya ka lang. But when we look at it, it's telling us right now, if it's wrong, do not do it. Kahit gaano ka kasaya. If it's right, kahit sa nahihiya ka, do it for the glory of God. Amen? Amen. So sabi niya, many are afraid that they don't love others as they should. Kasi yung book po ng First John, first 5 chapters lang po ito. So madali lang siya basahin. So first 2 chapters, it talks about God is life. 3 and 4, God is love. Sa chapter 5, it talks about God is life. So sa verse 3, sabi niya dito, it talks about loving others. So sabi niya dito, many are afraid that they don't love others as they should. They feel guilty because they think they are not doing enough to show proper love to Christ. Sa atin, di ba? Sa ating mga mananampalataya, naramdaman o naranasan na po ba natin na masabi natin na sapat na kaya yung ginagawa ko para kay Lord? Did we question ourselves? O dumarating tayo sa punto na kung minsan magsisilbi tayo, we refuse to serve because we feel we are not worthy to serve the Lord. Lahat tayo pinagdaanan natin ngayon. That is how our heart affects our decision making. Akala natin, Lord, hindi pa sapat yung ginagawa ko, kaya hindi mo na ako mag-serve sa'yo. Saka na mapalalili na. Di po ba? Kaya nga po nagsasabi natin, may ibang Kristiyano na sa kaantay nila kung kailan sila magiging lady, senior citizen na, hindi pa rin lady. But the true Christian, sabi nga, when he comes, when he feels the conviction, he always, sabi nga, when he is before by God, gagawin niya agad kung ano yung nararamdaman. And then you will know, ready ka na pala. Ready ka, hindi dahil sa abilidad mo, ready ka, hindi dahil sa kaya mo nang gawin ito, ready ka kasi tinawag ka ni Lord at si Lord ang magbibigay sa iyo ng wisdom and strength to accomplish the things that you are doing. Tandaan po natin, it is not by our own wisdom, it is not by our own strength kaya mo nagagawa yung bagay para kay Lord. Si Lord pa rin ang nagbibigay nito. Kaya nga always be a reminder to each and every one of us, when you are serving God, always put in your mind, you are bringing glory to God, not to yourself. Kasi when you start taking glory for yourself, God will stop using you. That you do this para maitas yung sarili mo. You do this para gusto mo ikaw ang bida. A time will come that God will tell you, I will not use you anymore. Because you are getting the glory na para sa akin. So sabi nga natin, we should remind ourselves. Sabi nga, our heart sometimes deceives us. Our heart sometimes will tell us, may pinagdadaanan ako, hindi ko pwedeng mag-serve kay Lord.
Kasi ito yung pinagdaanan ko. Hindi ko pwedeng mag-serve kay Lord kasi nakagawa ako ng ganito. But God is telling us, when He called you, He will equip you, He will lead you. Kung may nagawa kang kasalanan, confess, repent, and serve. But do not serve kung alam mo hindi ka pa nagre-repent. Kasi it will not bring glory to our God. So sabi dito, when we feel guilty, kapag nagigilty tayo sa mga bagay sa buhay natin, nagigilty tayo ng gusto mo itong gawin kay Lord, pero nahihiya ka pa kasi hindi ka pa ready. Nahihiya ka pa kasi bago pa lang ako sa ministry. Bago pa lang ako sa ministry, 6 years pa lang. Kailangan mga 10 years muna ako. When we feel guilty, sabi niya, when we feel guilty, remind yourself that God knows the motives as well as your action. Alam ni Lord kung ano yung motibo sa puso mo kung bakit ito yung gusto mong gawin. Diba naramdaman natin yung ganun? Gusto mo itong gawin para kay Lord, para sa church kasi gusto mo magbigay ng glory kay Lord. Pero nahihiya ka. Kaya yung gawain, sometimes even in the testimony, di ba? Ilang beses pang magtawag yung MC bago ito ba yung mag-testimony. Pero sa puso mo, gusto mo mag-testimony kasi gusto mo i-proclaim yung goodness ni Lord. Pero nahihiya ka kasi ang daming tao. Di ba? Sometimes it happens. Tandaan mo natin, God knows your motives as well as your actions. His voice of assurance is stronger than the accusing voice of our conscience. Di ba? Yan sa nagpapawit na lang, di ba? It's not always a requirement that you have a great voice for God. Ang lagi sinasabi, as long as you have a great heart for God, sabi nga, you are able to lead people in worship. Yun po yung totoo. Kasi may mga tao na maganda nga boses, wala naman ang puso sa Panginoon. Kahit gaano sila kagaling kumanta, hindi mo maramdaman yung presence o yung pag-boom ng Holy Spirit. Di ba? That is the truth about things. What is in your heart? Ano yung motibo mo? Is the motive of serving God is to bring glory to God? Praise God. Do it for the glory of God. Pero kung ang motibo mo in serving the ministry is to bring glory to yourself, huwag mo na lang ituloy pa rin. Di ba? Because God will not accept it, God will not honor it. Hindi mo alam yung motibo mo, hindi namin alam yung motibo mo, hindi namin alam kung ano yung nasa puso mo, but rest assured, God knows the motives of your heart. God knows your action. Amen? Amen. If we are in Christ, He will not condemn us. If we are in Christ, He will not condemn us. Ano ba yung ibig kong sabihin dito? Ano ba yung gusto kong i-imply dito? Sabi niya sa Romans 8:1, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. So tayo ay parte na ng kingdom ng Panginoon. Tayo tinuring na niyang anak. Kung minsan nagkakamali tayo. Kung minsan nagkakasala tayo. Sino po ba dito ang hindi nagkasala ngayong araw? O isiyan natin. Mula 4 o'clock hanggang ngayon, wala akong nagawang kasalanan. Di ba? That is the reality. Lahat po tayo nagkakasala. Time and time again. But this verse is telling us there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nagkakasala tayo, God give us an opportunity to repent and ask for forgiveness. Kailangan natin gawin. So sabi lang, if you are living for the Lord, but feeling not good enough, kung namumuhay ka para sa Diyos, pero sabi yung pakiramdam mo, hindi pa sapat. Sabi doon, if you are living for the Lord, but feeling not good enough, remind yourself, God is greater than your conscience. May mga gusto ko pa akong gawin kay Lord, kaso nahihiya ako. Baka mapahiya lang ako. Remind yourself, God is greater than your conscience. Di po ba? Kasi gusto kong gawin ito, pero hindi ko nagawa eh. Patuloy po tayo, pag tinitignan natin, tandaan po natin, sabi natin, yung puso natin, di ba? Yan yung isa sa mga sinasabi nga po na meron pa rin sa mga Kristiyano yung salita, nahihiya kasi ako. Nakakahiyang tumayo sa harap. O bulol-bulol kasi ako. Di ba? Nakakahiya sa harap. Kaya iba na lang, Pastor. When God called you, sabi nga, for you to experience the goodness of God, the blessings of God, always, ang sabi ni Pastor Gina, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Di ba?
So that is the heart of someone that truly believes it is God. Amen? So, pangatlo, God's witness is greater than the witness of man. 1 John 5:9. So, ito naman yung sinasabi. So, kung makikita natin sa 1 John chapter 5, ano naman po yung pinatutungkulan ni Apostle John dito? During that time, there are a lot of false teaching, o yung tinatawag natin heresy. Sa panahon ngayon, mas malala ang false teaching at heresy. Di po ba? Maraming magagandang mensahe, maraming magagaling magsalita na nakaka-inspire, pero kung hindi mo pakikinggan yung sinasabi nila, you might be believing something that is heresy o hindi naaayon sa kautos sa Lord. Kasi ang tinitingnan na lang natin, ay magaling siya magsalita. Marami siyang member, million na yung members niya, imposible naman na hindi totoo yung sinasabi niya. Ganon tayo kung minsan. Mag-research tayo sa Google, i-represent niya, binasa natin, ay, ang ganda nung sinabi. Na-touch ako. Ito siguro yung totoo. Di ba ba? So sabi, during the times, through the centuries, many heretics have denied that Jesus was both God and man. Before, until now, yan pa rin ang issue. Sabi niya rin dito, in John's day, sa kapanahon na po ni Apostle John, ang sabi niya, people had trouble believing he was human. Kasi nakita na nila yung ginawa ng ating Panginoon. Nagawa niya makakita ang bulag, nagawa niya makalakad ang lumpo, nagawa niya na gawing wine yung tubig. The best wine pa. Di ba ba? Nagawa niya na, kumbaga yung mga demon possessed, nagawa niya pagalingin. At ang sabi pa niya, lahat na humingi sa kanya ng kagalingan, pinagaling niya. Kaya ang sabi ng mga tao noon, He is indeed the Son of God. O He is indeed God. Pero ngayon, fast forward sa ngayon, sabi niya today, more people have problem seeing Him as God. Ilang religions po bang naniniwala o nagsasabi that Jesus is not God? Marami pa, di ba? INC, ang sabi nila, Jesus is just a prophet. Yung dito, same thing. Di ba? Ibang religion, they are telling Jesus is just a moral teacher. But He is not God. Kasi ano nga po yung sinasabi nila? Bakit namatay siya kung Diyos siya? Di ba? Bakit namatay siya kung Diyos siya? Kung talagang anak siya ng Diyos, bakit hindi siya tinulungan ni Lord? Ang lupit naman ni Lord na tatay niya. Those are the arguments. But when we look at the Bible, He tells us na He is God. So, the witness of God. Ano ba yung witness of God? Naniniwala tayo na the writers of the Bible is inspired by God. So, ang sabi ni John, sa 1 John 1:1, anong sabi niya? That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of God. Sinasabi ni John sa atin sa libro na ito, sa simula pa, nakita na namin siya, narinig namin siya, nahawakan namin siya, siya ang Messiah. Pero ngayon may mga tao na hindi naka-experience doon na nagsasabi, hindi siya Messiah. Kasi they read the documents. Kasi ang Bible hindi naman talaga totoo yan. It's just written by different man. May pagkakamali yan. That is the heresy that we are facing right now. But if we believe on the authenticity and the authority of the Bible, 1 John is telling us, Jesus is indeed the Son of God. Nagkatawang tao siya, nabuhay kasama nila, He suffered on the cross, He died on the cross, He has been resurrected, and sabi na, there is the redemptive plan of God. Amen? So, two major false teachings of heretics. Tandaan po natin, two major false teaching. Kapag may nagsabi sa atin nito, do not believe it. Una, they deny the reality of sin. Hindi totoo ang kasalanan. Hindi totoo yung punishment ng kasalanan na eternal death.
that is heresy. Kasi sabi sa 1 John 1:8, sabi niya, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Pangalawa, sabi niya, they denied Jesus was the Messiah. Hindi si Jesus ang makakapagligtas sa iyo. Ang relihiyon namin, masumapi ka sa amin, maliligtas ka. Pumunta ka sa lugar na ito, during the time of the second coming, maliligtas ka. Kasi dito bababa yung Messiah. So, yun po yung paniniwala ng iba. Meron naman nagsasabi na, you will go to the filter of life na sa maging pure ka at maakyat ka sa langit. Yun yung paniniwala nila. They denied Jesus was the Messiah, God in the flesh. Pero ang sabi po sa Bible, basahin nga po natin. Who is a liar, but he who denies that Jesus is the Christ, he is Antichrist, who denies the Father and the Son. So kung titignan po natin, who is a liar, but he who denies that Jesus is the Christ. Tignan po natin yung words ha, Jesus is the Christ. So anong pagkakaiba nito na Jesus Christ? Di po ba? Jesus Christ, sabi nga, ang sinasabi po dito, Jesus is the Christ. In Greek words, it means Christos, which means Savior. So dito, who is a liar but he who denies that Jesus is the Savior. Kasi nasanay tayo sa word na Jesus Christ. Kaya pag binasa natin ito, akala natin just a normal Christ. But this verse is telling us Jesus is the Savior. If you deny that Jesus is the Savior, then you are an anti-Christ. Bilisan na po natin. When we lack confidence, these truths will bring us to certainty. Kapag hindi ka pa rin kumpiyansa sa mga sinasabi sa Bible, sinasabi sa 1 John 5:9. Tignan po natin ano yung sabi niya. Una, anong sabi niya? We must be confident in our faith. Maging kumpiyansa tayo sa ating pananampalataya. Kasi anong sabi niya sa Ephesians 2:8? It is by grace you have been saved through faith. So kung wala kang kumpiyansa sa pananampalataya mo, ibig sabihin, hindi ka rin kumpiyansa sa grace na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Kasi it is by grace through faith. It comes both. Hindi mo pwedeng sabihin na matatag ang pananampalataya mo, pero hindi ka naniniwala sa grace of God. Hindi rin pwede na naniniwala ka sa grace of God at mahina ang pananampalataya mo. Be confident in your faith. Be confident in your faith. Kaya nga marami pa nagsasabi, ligtas na kaya ako. Naniniwala ako sa aking Panginoong Jesus, pero hindi ko sigurado kung makakarating ako sa langit. May mga Kristiyano gano'n. Kasi nawawala ang salvation. But that is a different subject. But sinasabi dito, be confident in your faith. Pangalawa, in a dark world, sa madilim na mundo, anong sabi niya sa 1 John 5? God is light. Sa 1 John pala, 1 John chapter 1 and 2, in this dark world, this is a truth statement, God is light. Pangalawa, in our cold world, God brings the warmth of God's love. Pangatlo, in our dying world, God brings life. These are the truth na makikita natin sa Bible. Kung dumadaan na tayo sa kadiliman, all upon God. Kung nanlalamig tayo, all upon God. Kung pakiramdam natin ang hihina at namamatay na tayo, all upon God. Because that is the truth. With God, we can overcome anything. Tandaan po natin, paano naman pastor? Di ba? Sabi, you can overcome anything. May pinag-pray ako may sakit na matay kinabukasan. Di po ba? How? But tandaan po natin, when this someone that we prayed accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, he received the ultimate healing. Di ba? Kasi saan siya makakarating? He will be with God in heaven. No more sickness, no more pain, no more suffering. Di ba yun naman ang gusto natin lahat? But we will find it only in heaven. Kaya nga sinabi, be confident on your faith. Amen? So, pang-apat, God is greater than man. Most people sa atin,
we believe in the testimony of man rather than the testimony of God. May dalawang bagay na makikita natin dito. Una, naniniwala tayo na totoo ang sinasabi ng Bible kasi sinabi ng tao na ito, ng theologian na ito. Ito yung ibig sabihin ng Bible kasi sinabi ni Reverend XXX na ganito. Kaya tama yung sinasabi ng Bible. So, meron din isang case na sinasabi natin na alam natin na tama yung sinasabi ni Reverend kasi ito talaga yung sinasabi ng Bible. So, tanda po natin, God is greater than man. Hindi po nagiging totoo yung sinasabi sa Bible kasi ito yung sinabi ng pastor na yun o sinasabi ng theologian na yun. What is being taught in the Bible is the truth kasi it is written in the Bible. It doesn't change kahit sino magsabi. Some people will give different interpretation, some people can give different explanation, but the truth is, if you do not read your Bible, you will not know what is the reality. What you will believe is just a testimony of man. Kaya nga sinabi natin, ang galing naman ng tao na yun kasi ang dami niyang alam tungkol sa Bible. What have you read? Then listen, and what he says is indeed what is in the Bible. Lahat tayo kung minsan ganun. Kontento na tayo na nakikinig lang. Kontento na tayo na kung ano yung ibibigay sa atin, yun na lang. But praise God, sabi nga sa ating bahay panambahan, our Bible studies, we are encouraging everyone, di ba? Na magbasa pa rin ng kanilang Bible. Narinig niyo po siguro na sinasabi natin, do not trust on what we say, but trust on what Bible says. Hindi mo dahil hindi kami kumpiyansa sa sinasabi namin, kundi sinasabi lang po namin, so that you will also know na yung sinasabi namin ito totoo kasi kinukuha namin din sa salita ng Diyos. So hindi po nagiging salita, totoo ang salita ng Diyos kasi ito ay sinabi ng pastor. Kundi totoo ang salita ng Diyos kaya ito ang dapat sabihin ng mga pastor. So ang basihan pa rin is the Bible. Sabi dito, it's one thing to experience a sudden tragedy, but it's quite another thing to experience relentless misery. So dito, ang verse na ito ay kinuha po natin. Ano po yung last verse natin kanina? Sa 4 na verses? Sa book of Job. So ito yung sinasabi rin natin. Sa book of Job, kapag pumasok sa atin, kapag narinig natin yung salitang Job, ano agad pumapasok sa isip natin? Sufferings. Di ba? Sufferings. Di ba? Kapag dumadaan tayo sa sufferings, agad natin bubuk natin. Saan? Book of Job, di ba? Si Job nga nagsabi ng ganito. Kaya sabi ko kanina, kung tatanungin tayo, is there anyone sa buhay, is there anyone dito na nagsuffer na katulad ni Job? Na nakaranas ng suffering na katulad ni Job? Wala pa, di po ba? Simple lang yung mga sufferings natin, di po ba? Nakaranas tayo ng pandemic for 18 months, di po ba? For 3 months hindi tayo makalabas, di ba? Yung iba nawalan ng trabaho. Yung iba napauwi na ng Pilipinas. Yung iba nawalan ng kapamilya. Pero it's not same as what Job has experienced. Di po ba? Kasi si Job nawala lahat sa kanya. Nawala ang kayamanan niya, nawala ang buong pamilya niya, at may bonus pa. Napuno yung katawan niya ng soul. Ang tawag doon, siguro boy, dahil sa doon, parang sabihin na natin, pinakamalapit siguro description doon is yung bulutong. Yung bulutong. Hindi ito. Parang pizza. Pizza. Napuno ng pizza. Isipin natin tayo isang pizza lang, di ba? Reklamo na sa pagkakas. Lakas, pigsan, di ba? Lucano. Magkaroon ka lang ng isang pizza, ang hirap ng isipin, di ba? Isipin natin si Job, napuno yung kanyang buong katawan hanggang ulo. Di ba? So, how much is suffering? So, ito yung makikita natin kung minsan. So, makikita natin na So,
sabi doon, sabi ko nga kanina, meron na ba nag-suffer dito na katulad ng sufferings ni Job? So meron din isang tanong pa, meron ba dito sa isa sa atin more righteous than Job? Wala rin, di ba? Hindi ka nagsuffer ng katulad ni Job at hindi ka rin kasing matuwid ni Job. So ano ba si Job? Kung titignan natin, sabi ko, when we look at Job, ang iniisipan natin lagi is suffering. How he overcome suffering. Sabi ko nga rin kanina, most people, when they read Job, una lang, how God punishes Job, at pupunta na agad tayo sa chapter 42. Nung binasa na natin last part, God restored the life of Job double time, di ba? Times 2. Encourage na tayo gano'n, tuwa-tuwa na tayo, di ba? But sabi nga, these 42 chapters, there is a lot to learn about Job. So una, titignan po natin. Una, sabi ng Panginoon, Job is righteous. Walang katulad si Job. Kumbaga sa lugar na yun, siya ang the best. Hindi lang dahil mayaman siya, kundi siya ay tao matuwid. Pero he suffers. Kung minsan ganito, hindi ko na po gamitin yung isang example na yun ng umaga. Sometimes, sa buhay po natin, akala natin, because you are righteous, you will not experience suffering. Because you are righteous, you will not experience suffering. Dahil matuwid ako, dahil nagsisimba ako, dahil pastor ako, dapat hindi na ako magsasuffer. Dahil part ako ng simbahan na ito, wala na yung suffering na yan, kasi yun yung tinuturo sa church natin. Pero Job suffers even though he is righteous. Kung minsan naman, people suffer ang judgment natin dahil nagkasala ka. Kaya mo nararanasan yan, ayan kasi may kasalanan ka, hindi ka na kasi nagsisimba. 1 month ka lang hindi nagpupunta sa church, kaya tuloy yan ang naranasan mo. Pinapalo ka na ni Lord. Somewhat it's true, but that is not exactly true. Kasi the truth is, even righteous people like Job will suffer. Even sinners will suffer. Sometimes nga kung sino pa yung makasalanan, sino pa yung mas magandang tinitingin natin ng buhay, di ba? Hindi naman siya nagsisimba, pero bakit best na best siya? May bago siyang sapatos, napopromote siya, kaya ako na lagi nagsisimba, wala lang. Di ba? Isang naman ang pagbuhay. When we look at this, we must understand that suffering is part of a Christian life. Alam po natin, God does not promise us of free of suffering, di ba? Ang promise ni Lord, He will be with us during the times of suffering. Tama po ba? Amen. So ganoon yung kwan natin kay Job. And there is one thing that we should learn also sa buhay ni Job. So yung 4 na kaibigan niya, anong pangalan nila? Pag-aralan na lamang po natin yung 4 na yun. So kung minsan, when somebody is suffering, kung ang isang tao ay may pinagdadaanan gaya ni Job, makikita po natin, nung dumating yung kanyang mga kaibigan, they sat with him for 7 days, for 14 days, without speaking a word. They cry with him, they mourn with him. Di po ba? Sometimes ganun din tayo. When somebody is suffering, sometimes the best thing that we can do is just, sabi nga, sit down with him. Our presence is important. Di po ba? Tapik sa balikat lang. Pero kung minsan, this is what happens also. Kasi after 14 days, di ba, nagsalita na yung mga kaibigan ni Job. At pilit nilang sinasabi kay Job, may kasalanan ka kasi, kaya ka patuloy na nagsasabi. Sabihin mo na kay Lord na may kasalanan ka, aminin mo kay Lord yung kasalanan mo. Pero nung sabi ni Job, wala akong kasalanan. Hindi ko alam kung bakit pinaparanas sa akin dito ni Lord. Pero patuloy nilang sinasabi, hindi may kasalanan ka kasi posible parusahan ka ni Lord kung wala kang kasalanan. Kung makikita po natin sa book of Job, sabi ni Lord, doon sa 4 na kaibigan niya, sabi niya, these are the know God. They want to uplift, di ba, si Job. Kaya sinasabi nila, yung sufferings mo resulta ng kasalanan. Kasi posible na hindi ka parusahan ni Lord, kundi ka ng kasalanan.
That is some of the doctrines na narinig din po natin. Tama? Narinig na po ba natin yan? Kasi may kasalanan ka kaya dinaranas mo. But this is what God says, di ba? Nung nirebuke niya yung apat na kaibigan ni Job, when we read past chapter 42. Kung minsan, we suffer because of the purpose of God. Nobody knows the reason. Hindi mo pwedeng sabihin niya, kaya ka nagsasuffer kasi ito yung dahilan. Kundi, the reason for your suffering is for you to discover. To be your personal testimony. Paano malalaman yun? When you call upon God and ask Him, Lord, bakit ko nararanasan ito? Sa lahat po ng may mga pinagdaanan dito, totoo po ito, di ba? You learn because you hold on more to God. And God tells you, this is the reason why. Hindi po ito sasabihin ng ibang tao, kundi si Lord mismo ang magtuturo sa atin. People comes into suffering, do not understand the reason why. Gusto nating malaman parati kung bakit tayo nagsasuffer. But God, pero hindi laging sasabihin sa atin ni Lord ang dahilan kung bakit tayo nagsasuffer. Just like Job, di ba? Hindi alam ni Job kung bakit siya nagsasuffer. Si Lord na mismo nagsabi, you are righteous. Job is righteous. Pero hindi sinabi ni Lord. Pero makikita po natin, kagaya ako na sinasabi ko, maganda mong basahin ang buong Job. Kasi sinabi ni Lord, why I am greater than man? Kaya mo bang gawin ito? Bakit mo kinu-question yung mga bagay na ginagawa ko? Kung kukwestiyonin mo ako, dapat kaya mong gawin yung mga bagay na ginagawa ko. That is the only way. Di ba? Nung nakipag-usap si Lord kay Job, Job realizes, sabi ni Job, may mga nasasabay kong bagay na hindi mo nauunawaan. Patawarin mo ko. Then he humbled himself down and accepted that God is in control of our sufferings. Ganun tayo po minsan. Through our sufferings, the only thing, the best thing that we can do is humbly bow down to God. Believing, maniwala po tayo that God has a purpose. Huwag po tayo panghinaan ng loob. God has a purpose. Pwedeng tanungin natin si Lord, pero huwag po tayo tumalikod kay Lord. Kagaya ni Job. Si Job, muntik na siyang talikod ang kanyang pananampalataya. Pero kung babasahin natin, he just questions God. He questions God. And at the end, he understands that God do this for His own purpose. At isa pang maganda, God will restore once you start to humble down. Tama? Amen. So, sabi natin, God is good. All the time. Mas malakas ng umaga. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. So, basahin nga po natin. You still proclaim the goodness of God if you are in a bad situation. Ang sagot. Amen! Amen. Amen. So, sabi nga natin. So, sabi nga, kung minsan mahirap i-proclaim yung goodness ni Lord kapag may pinagdadaanan tayo. Sabi natin, before the pandemic, sabi nga, on the first 3 months of pandemic, di ba? Aburido na tayo. Bakit kaya? Lord, bakit mo naman ginagawa ito? Di ba? Laging prayer natin, God heal our land. Pero hanggang ngayon yung pa rin yung prayer natin. Pero sabi nga, hindi na tayo nag-worry because we understand that it is here. We understand that despite the pandemic, kasama-sama pa rin natin si Lord. Kaya natin pa rin yung confidence natin. Tama ba? Amen. Amen. So, it is natural to want to know what is happening in our lives. We wanted to know why we are suffering. At times, our friends will come claiming they have the answer why we suffer. Ano po yung dahilan? Kaya ako na sinasabi mo niya, dahil may kasalanan ka. Yun lang naman sasabihin nila eh. Kaya ka nagsasuffer dahil may kasalanan ka. Para naman din magsasabihin eh. Di ba? That's the common generic answer na sasabihin. God is greater than man. He will do as He please according to His purpose. But the right advice is, sabi nga kung mag-a-advise tayo to somebody who is been in this time of suffering, sabihin lang natin, kasi ito naman yung katotohanan, God has a purpose in everything. Hindi
Hindi ko alam kung bakit, but believe me, God has a purpose. Hold on to God. Ang pangako ni Lord, He will be with you, He will help you overcome, and He will restore you. Because that is the truth. Yun po yung katotohanan. At Diyos lamang po ang nakakaalam talaga kung ano yung purpose niya para sa kanya. We are just proclaiming what God is doing. Amen? Mahaba na po ba? Okay lang. So, Jobs, hindi pala Job. Steve Jobs. Naalala ko na Apple 13. So, Job's greatest test was not the faith, but that he did not know why he was suffering. Di ba mas torture yun? Mas madaling tanggapin kung alam mo yung reason bakit ka nagsasuffer. Kaysa nagsasuffer ka nang hindi mo alam ang dahilan. Di ba? Isang example ko rin kanina ng umaga, sabi nga, di ba? Mas madaling tanggapin na iniwan ka ng ex mo kung alam mo kung bakit. Kasi iniwan ka nang hindi mo alam yung dahilan. Let's make you sure. Kasi yun naman eh, mas madaling tanggapin kung alam mo kung bakit. Pero yung mas ka na lang iniwan. Ghosting yun. Millennial term ghosting, di ba? So, ito po yung sabi pa. Our greatest test may be that we must trust God's goodness even though we do not understand why our lives goes a certain way. Sabi nga natin, madaling sabihin that God is good all the time and all the time God is good kapag maganda ang sitwasyon. Pero ang sabi dito, kaya mo pa rin magsabihin that God is good kung ang sitwasyon ay hindi favorable sa iyo. Can you still say, can you still hold on to the goodness of God kapag may pinagdadaanan kang problema? Kapag may, sabi nga, may trials kang pinagdaanan, can you still say that God is good? Di ba ang hirap? So sabi dito, it is indeed true that our greatest test as a Christians is that we must trust God's goodness even if we do not understand, even if the situation is not favorable to us. We must always trust in the goodness of God. So, how sufferings affects us? Tingnan po natin. Suffering is helpful. It can be helpful, it can be harmful. So, hindi lahat ng suffering ay negative. Naniniwala pa tayo? O basta suffering is negative na lahat? Yun ang applications, di ba? So, tingnan natin yung una ng sabi niya. You suffer, ano gagawin natin? We turn to God for understanding, endurance, and deliverance. So your suffering can bring you closer to God. It will be helpful. So it will be harmful if your suffering, sabi doon, will become hardened and reject God. So may mga nagsasuffer na nire-reject na si God. Bakit mo ko pinarurusahan, Lord? Di ba? Ang bait-bait ko naman. Di ba? Bakit mo ko pinarurusahan, Lord? Nagsisilbi naman ako sa iyo. Hindi ka totoo ng Diyos. Hindi ka mapagmahal ng Diyos. Hindi mo ako mahal. So your sufferings become harmful. So pero kapag sinabi mo, Lord, hindi ko man maunawaan, but I still ask you to help me during these trials, it will become helpful. Kasi it will nurture the relationship between you and God. Next. So, pangalawa, suffering can be helpful if we are prepared by it to identify with and comfort others who suffer. Diba? Kapag yung suffering ay napagtagumpayan mo, it becomes your testimony to encourage others. Tama? Nanin natin yung testimony ni Ate Iman, testimony ni Kuya Glenford, testimony ng ibang kapatira na pinagdaanan namin ito. Pero dahil sa kabutihan ni Lord,
sabi niya, napagtagumpayan natin. So it becomes an encouragement. So ano naman yung negative niya, sabi doon, we allow it to make us self-centered and selfish. Kasi kung minsan, di ba, pag nagsasakal ka, wala na, nagsiself-pity ka na. Di ba? Kumbaga, ang baba-baba na ng tingin mo sa sarili mo. So it becomes harmful. Pangatlo, we are ready to learn from a trustworthy God. We are ready to learn from a trustworthy God. Malalaman mo ba na He is indeed the God who heals kung hindi ka niya pinagaling sa iyong maramdaman? Di ba? Hindi mo malalaman yun. Maririnig mo na ito sa iba, pero iba pa rin kapag experience mo sa sarili mo. Pangalawa, sa negative way, we reject the fact that God can bring good out of calamity. So, akala natin, basta suffering, negative na lahat. It cannot bring anything good. Pero makikita po natin the real world, di ba? Kapag dumadaan sa kalamidad, di ba? Lumalabas yung kabutihan ng tao. Di ba? Kapag nakikita mo nagsasuffer, yung nasa tabi mo, di ba? Kahit galit na galit ka sa kanya, mawawala yung galit mo. Kundi sa puso mo is tulungan pa rin siya. So sufferings can bring the goodness in one's self. Alam po natin yan. Di ba? Pero it's just sad na inaantay pa natin dumating sa punto na yun bago natin ipakita yung concern natin sa mga tao na nasa paligid natin. Inaantay pa natin mawalan sila ng bahay bago natin sila lapitan at tulungan. Di ba? And it mostly happens sa Pilipinas, di ba? During the Yolanda, the volcano, di ba? Bumubuhos yung tulong ng mga tao kung saan nanggagaling. Even us, andun yung conviction to help and share for them. Pang-apat, we realize we can identify with what Christ suffered on the cross for us. So we realize, mas pa yung pinagdaanan ni Lord kaysa sa pinagdaanan ni Lord. Pang-apat, we accuse God of unjust and perhaps lead others to reject them. Di ba? Kasi nagsasuffer ako, ito yung nakikita sa akin. Pero sinasabi ko, Kristiyano ako, but during the times of suffering, negativity ang narinig sa akin. Siguro yung ibang makakarinig, hindi na maniniwala in the goodness of God. Hindi totoo yung Diyos na sinasabi niya. Kasi Kristiyano naman siya, bakit siya nagsasuffer? Tingnan nga yung buhay niya. But, if you turn your suffering into worship, sabi nga po natin, di ba, makikita nila na, ay, nagsasuffer na siya, bakit masaya pa rin siya? Di ba? Ay, nagsasuffer na siya, bakit parang hindi ko makita sa buhay niya? Sino kaya yung pinanggagalingan niya ng kalakas? Di ba? So, suffering can be helpful, suffering can also be harmful. Amen? So, ano po sa akin yan? We must learn to trust in God who is good and not in the goodness of life. Magtiwala tayo sa mabuting Diyos, hindi sa mabuting pamumuhay. Di ba? Magtiwala tayo sapagkat ang Diyos ay mabuti. Conclusion. Yan, patapos na tayo. So sabi nito, whatever we are facing right now, always remind yourself that God is greater. If you believe and accepted Him, the truth about who God is, who Jesus is, our Lord and Savior, He says, greater is He that is in you than he who is in the world. Sometimes our heart causes us to be discouraged and lose confidence in God and ourselves. Preach to yourself, ang sabi niya sa pangatlo, God is greater than our hearts, and He knows all things. He knows our motives, what it is in us. Alam niya kung ano yung nasa sa puso natin. Pangalawa, sabi doon, God warns us. God warns us that people will come to deceive us. The world's in sheep clothing, people who deny the reality of sin and the truth about Jesus with good words and eloquent speech. God says, test the spirit. And God's witness is greater than none. We must strive to know God, who He really is, not just simply knowing more about Him. So, what po natin? We must strive hard
to know God who really is, not just simply knowing more about Him. Kilalanin natin kung sino nga ba ang Diyos. Hindi yung mga patungkol lang sa Diyos. Nag-get mo ba natin yun? Amen. Kasi knowing something, lahat tayo kilala natin sino ba ang pinakasikat ngayon. Kilala natin sa K-pop. BTS. Kilala natin ang BTS, di po ba? Kilala natin ang BTS kasi base lang sa nababasa natin, sa mga informasyon. Pero hindi natin sila tunay na kilala kasi wala tayong relasyon sa kanila. So ito yung sinasabi ko. Know God who really is, not just simply knowing more about God. You must know God, not only knowing more about God. Isa pa po, during our times of sufferings, times we do not understand why it happens, sometimes truth is buried under the layer of assumptions and conclusions. We might have a wealth of Bible knowledge and experience, still the truth is God is greater than man. We must recognize that God's ways are best during the difficult times. We must humbly remember our position before the eternal, holy, and incomprehensible. God is wonderful. Christology student, praise God. So we must always humble down ourselves before God. God is incomprehensible. May mga nangyayari na hindi natin kaya pagpaliwanag. But God is telling us, whatever it is, God is greater. Ano man yung dinadala natin, give it to God because God is greater. Ano man yung pangangailangan natin, ask God because God is greater. Sabi din sa Bible, we do not have because we do not ask. We did not find because we do not seek. Sometimes this is a reminder for us to ask God, seek God, ang sabi nga, when God knocks, open the door. To God be the glory, at ito po ang sabi natin. Amen. So, sige po, tayo po tayo, and let's have a short prayer.